Nakikita ko talaga yung reaction ng mga tao, nabibisi talaga sila sa akin. Ang method ko kung ano yung hinihingi ng script, yung hinihingi ng story. Kumbaga parang natural lang na hindi lang basta kontrabida, galit. Yung hinahaluan ko ng pang-aasar. Alam mo yun, parang talagang mabibisit lahat ng mga nanonood. Ang method ko parang natural lang eh. Dahil hindi ako ganong tao kasama. So, ang sarap paglaruan ng ganong karakter. Nabibuild mo ng natural. Kasi nga, parang pinaglalaroan mo lang siya eh. Something na talagang maiinis. O, minsan, yung dialogue, nilalagdagan mo ng konting pang-asar para at least hindi lang yung bida yung maaasar, pati yung mga manonood sa'yo maaasar. Sa mga ginawa ko kay Direk Coco, no, Provinciano, Batang Quiapo na nag-guest ako, nakikita ko talaga yung reaction ng mga tao, nabibisi talaga sila sa akin. Kumbaga, hindi ko kinakalimutan yung mga experience na yun. And then, kung may mga bago, dinadagdag ko na lang. Well, iisipin mo talaga, talagang kalaban mo talaga yung ka-eksena mo, no? Talagang iisipin mo siya ng masama eh. Parang pinatayin mo yung anak mo, pinatayin mo yung ano ko, para magalit ka. No? Para magalit ka. At the same time, tipong mga Eddie Garcia na nangaasar. Yung mga gano'n. Mga Paquito Diaz, yan. Well, importante syempre, kailangan alam mo yung istorya. Kinukuha namin yung eksena na kumikita kami sa mga bata. Doon ko humuhugot eh, di ba? Kasi syempre may mga backstory yan, kung bakit ba siya naging ganyan. Diba? So may mga hugot yan sa buhay, hindi lang naman basta naging masama yan eh. Diba? Especially ngayon, ano bang hugot namin? Kahirapan eh. Diba? Nasa squatters area ka, nasa tondo ka, nasa magulong lugar ka. Yung hugot na yun na kailangan na kami umahon sa hirap kahit na masama yung ginagawa natin. Dumadating doon sa point. No, yun yung hugot ni Django na talagang mahirap kalabanin. Kasi unang-una, ang tatay niya ay talagang kinikilalang hari dito sa Ginintuang Lupa eh. Dito sa lugar namin. So, si Django yung talagang gustong sumunod dun sa yapak. Kasi nga, easy money. Diba? Kahit na masama yung ginagawa, ang importante, kumita ng pera. Lumalaban siya sa buhay para guminhawa eh. Alam mo yun, para maitaguyod yung pamilya, masundan kung ano yung gusto mangyari ng tatay niya. Nang walong taon. Ang babayaran mo to. Yung karakter ni Jong as Django, galing yan sa brainchild ni Direk CM. Yung creativity ni Direk sa mga characterization, yan ang pinaka-importante sa kanya. So yung Django na yan, isang interesting na karakter yan na nabuo at saka eventually nag-grow hanggang sa nagkaroon na ng sariling buhay. So ito ngayon ang isushoot namin at medyo malaking eksena dahil ito yung unan lang pagkikita. Rivalry yan ng mga teritoryo kasi ito nga yung location natin. So ang pinaka main na arc ni Django is siya yung kailangan niya yung mahawakan ng buong teritoryo pero dumating ang totoong hari, dumating ang totoong siga. So kailangan niyang iharapin yun at gagawin niya lahat para matigil at mapuksa si Gabo. Ngayon na meron na kaming mga misyon, nagkakaroon ng conflict dahil si Django medyo may kasakiman at may pangarap sa buhay pero in a bad way. So, yes, ito nga kinukunan namin ngayong eksena. Meron kaming tatakutin. Alam ni Gabo, tatakutin lang namin yung congressman. Pero hindi niya alam na bala ko talagang patayin ng congressman. At gusto ko siyang maging dahilan kung bakit napatay si congressman. Gusto ko siyang makulong or gusto ko siyang mapatay. Kaya ginagawa ko to para makuha ko kung ano yung gusto ko.
ang maangkin, ginunto ang lupa. Ako po si Jong Hilario bilang Django sa Coco Martins Sigabo, 8 p.m. sa Primetime Bida. Sigabo